Pagpapahingahin na nga natin ang ating nakasama nung nagsisimula pa lang matupad ang ating mga pangarap. Si tatay nga, tuwang-tuwa nga ako ng mga oras nga na to. Paano ba naman, ayan, tuwang-tuwa dito sa sabon nga natin. At ngayong araw nga mga mare ay nagkasundo nga si mama sa kasi tatay. Nung mga bata kasi kami, mas madalas pa nga yung away nga nila kaysa yung magkasundo sila. Siguro dala na nga rin mga mare ng kahirapan. Habang eto naman nga si Gail at ang kanyang tatay, tingnan nyo naman nga mga mare ang ginagawa. Sadya talagang napakalikot na nga ng batang ito, pero masaya nga kami na nakikita siyang masigla. Eto nga yung sinasabi ko sa inyo mga mare, na magpapahinga na nga yung nakasama nga natin habang tinutupad yung mga pangarap natin noon. Sa loob kasi ng 3 taon, eto talaga ang nakasama natin sa lahat ng biyahe natin. Tinawag nga namin etong si Dos dahil pangalawang pundar nga namin ito mga mare, dahil nga dito kay Meta. Pero dahil nga mga mare, palagi na nga lang natin pinapaayos at pinapagawa tapos masisira ulit. Nung nakaraan kasi magdi-deliver sana sila ng parcel, kaya nga lang sa kalagitnaan nga ng kalsada, ayun, nasiraan nga sila. Tapos pinagawa nga ulit, tapos ayun mga mare, sira na naman nga. Deserve naman nga natin na pagpahingahin na nga ang ating kolong-kolong. Sa dami na rin kasi nitong pinagdaanan, kailangan niya na talagang magpahinga. Kaya ayun, naghanap nga kami ng may bibilan nga mga mare na ipapalit sa kanya. Dito nga sila nakarating mga mare sa may tabang. Dapat nga eto, kaya lang medyo maliit at hindi nga to bagay sa parcel. Dahil kaya naman tayo bibili ay para naman nga sa negosyo, kasi ito talaga ang ginagamit nga natin pang deliver. Kaya imbis na nga yung may foam, ito na lang mga mare ang napagdesisyonan nga naming bilhin. Dahil ito talaga ang kailangan nga natin sa negosyo. Kung tatanungin nyo naman nga ano ang gagawin natin mga mare sa dati nating kolong, hindi natin ibebenta yun. Hindi ko alam kung kami lang, pero kapag nga talagang pinagsamahan kami, kahit isang bagay lang na maliit yan, hindi namin mga mare iniwawala yan or tinatapon o binibenta, kasi parang pakiramdam namin pamilya lang namin sila. Oo iba, pero ayun talaga nararamdaman namin sa mga gamit. Imbis na nga ibenta lang mga mare yun, sabi namin i-design na nga lang namin dito. Gagawin na nga lang namin patungan nga ng mga halaman, gulay, ganyan. Ang dami rin kasing memories nun mga mare, at talaga nanghihinayang nga kami dun. Mukhang bagay man sa iba, pero mga mare sa alaalang nabuo nun, talaga naman ang hirap i-let go. Nag-antay pa nga pala dito sila tatay ng alas 4 para maikabit nga lang ito at i-align. Sumama nga pala yung dalawang tatay mga mare, dahil gusto nga rin nilang makita, at eto si Kuya Mark sa kasiran. Kaya bandang alas 4, ayan mga mare, ina-align na nga, at sobrang excited nga ako ng mga oras nga nun makita. Sakto na siguro to mga mare sa parcel nga na dinideliver nga natin araw-araw. Bale, inalis kasi yung kolong-kolong mga mare, tapos nagmotor na nga lang sila ng single, at eto sa wakas tapos na nga. Si tatay nga tuwang-tuwa nga dito mga mare. Pagkarating nga nila, narinig ko nga boses ni tatay, kaya sabi ko pupunta nga kami, at eto nga si Gail, syempre kasama nga rin siya. Nung nakita nga yung lolo niya, ayan, sumama na nga, at alam niyo naman nga ang bata na to, basta kolong-kolong o kahit motor ay gustong-gusto niyan sumasama. Nung mga oras nga na to, sabi ko susunod na nga lang kami, at habang naglalakad ako kung ano-ano nga sinasabi ko dito. Meron kasi kami reporting kinabukasan mga mare, kaya ayan, tingnan niyo naman nga, kinakabisado ko pa nga yan. Kinagabihan naman nga etong si inang mga mare, naluloko si Gail na kukunin nga ang papa niya, at galit na galit naman nga ang bata. Ganyan kasi talaga yan mga mare, tingnan niyo, inampas nga si inang, at napaka overprotective nga ng batang ito. Lalo na nga yung tita niya, kapag iniinis yan mga mare, talagang nagwawala. Lord, marami pong salamat sa lahat ng blessing, syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun, bukas na lang ulit?